What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Sa loob ng maraming siglo, hinanap ng orden ng mga Knights Templar ang Apple of Eden dahil naglalaman ito ng susi sa malayang kalooban. Sa pamamagitan ng pagdekode ng mga lihim nito, magkakaroon sila ng kapangyarihang kontrolin ang lahat ng kalayaan sa pag-iisip. Kaya naman sinusubukan silang pigilan ng organisasyong kilala bilang Brotherhood of Assassins. Noong 1492 sa Espanya, tinalakay ng mga assassin ang pinakabagong balita. Hindi nila maaaring payagang makidnap ang anak ng sultan dahil kapag nangyari iyon, isusuko nito ang Apple. Isang baguhan na nagngangalang Aguilar ang tinanggap sa organisasyon at pinutulan ng kanyang daliri bilang bahagi ng ritual ng pagtanggap bago ibigay sa kanya ang isang pares ng mga nakatagong patalim. Sa Baja California noong 1986, isang batang si Cal ang nasa bubong ng isang gusali at sinusubukang tumalon gamit ang kanyang bisikleta. Mulit nabigo siya at nahulog. Pag-uwi niya, laking gulat niya nang makita ang bangkay ng kanyang ina. Hawak pa nito ang kanyang kwintas. Mas lalo pang lumala ang lahat nang malaman niyang ang kanyang ama na si Joseph ang pumatay sa kanyang ina. Habang may paparating na grupo ng mga sasakyan na pinamumunuan ni Rikin, sinabi ni Joseph kay Cal na tumakbo dahil natagpuan na sila. Agad na umakyat si Cal sa mga bubong at tumakbo ng buong bilis at nakatakas bago ka makapasok ang manalalaki sa bahay. Makalipas ang 30 taon, isa na yung ganap na lalaki si Cal at nakakulong sa isang bilunggaan sa Texas. Pinapalipas ang oras sa pagguhit ng mga nakakakilabot na larawan. Sa mismong kaarawan niya, inilabas siya sa kanyang selda para isagawa ang kanyang pagbitay. Ang hatol sa kanya dahil sa pagpatay. Itinali siya sa isang mesa at tinurukan ng nakakamatay na likido dahilan upang makita niya ang buong buhay niya na parang pelikulang naglalaro sa kanyang isipan. Laking gulat ni Cal nang hindi siya mamatay at sa halip ay magising sa isang puting silid kung saan pinagmamasdan siya ng anak ni Rikin na si Sofia. Ipinaliwanag ni Sofia na opisyal na patay na siya sa mata ng mundo at dinala siya roon upang tumulong sa kanyang proyekto. Ngunit agad na sinubukan ni Cal na tumakas. Mahina pa ang kanyang katawan dahil sa mga injeksyon kaya't madalas siyang matisdo at bumagal. Ngunit nagawa niyang tumakbo sa kakaibang gusali at umakyat ng hagdan patungo sa isang silid na puno ng mga halaman at ng iba pang mga taong katulad niya. Nang marating ni Cal ang gilid ng balkonahe, napagtanto niyang wala siyang ideya kung nasaan siya. Maya-maya naabutan siya ni Sofia at sinabi nitong nasa Madrid siya, sa Abstergo Foundation, isang pribadong organisasyong nagsisikap na puksain ang karawasan. Bago pa siya makasagot, pinatumba siya ng mga gwardya at dinala sa isang napakalaking bakanting silid. Habang pinipigilan siya, ikinabit nila ang mga nakatagong patalim sa kanyang mga braso at isang espesyal na sinturon sa kanyang bawang bago ikonekta sa kanyang leeg ang isang malaking makinang parang kuko na tinatawag na Animus. Napasigaw si Cal sa sakit habang ipinaliliwanag ni Sofia na tutulungan siya ng makinang ito na makita ang mga alaala ng kanyang ninuno na nabuhay 500 years ang nakalipas. Pagkatapos ay inangat ng Animus si Cal at lumiwanag ang paligid habang sinusuri ng computer ang kanyang DNA. Biglang itinulak ng Animus si Cal at napunta siya sa panahon ng Spanish Inquisition. Nakikita lahat mula sa pananaw ng kanyang ninunong si Aguilar. Kinidnap ng mga Templar si Amid at misyon ng mga assassin na iligtas siya bago pa siya magamit para makuha ang apple. Sa lansangan, ikinulong ng mga Templar si Amid sa isang hawla at naghahanda silang patayin ang lalaking nagtatago sa bata. Habang nagbibigay ng talumputi ang komandante, biglang tumalon si Aguilar para patayin siya, kasabay ng pagtalon ni Cal na nakakabit pa rin sa Animus. Nabigol si Cal dahil ramdam na ramdam niya ang pagpatay, ngunit sinabi ni Sofia na manatili siya sa alaala. Sa kabilang banda, umaatae rin ang iba pang mga assassin at nagsimula ang isang marahas na labanan laban sa mga Templar. Sa umpisa, tila may kalamangan ng mga assassin dahil sa kanilang hanganghang kakayahan pakikipaglaban. Ngulit naglaunan, nagsimulang gumanti ang mga Templar. Ninakaw ni Assassin Maria ang karwahe may hawla at tumakas.
Ngulit agad siyang hinabol ng mga Templar kaya sumakay si Aguilar sa isang kabayo para sumali sa habulan. 2 Templar ang nakasakay sa likod ng sasakyan kaya tumalon si Maria para labanan sila. Mabilis silang naitulak bababa pamamagitan ng eksaktong hampas at pinatay siya ng isang mga angabayo bago bumalik sa unahan. Nagpasya ring si Aguilar na tumalon at lumandang sa isang karwaheng Templar para magsimula ng isa pang laban, habang may kalaban pang gumugulo kay Maria. Mabilis at matindi ang labanan at nararanasan lahat ito ni Cal sa real time. Kasabay ng pagtalon ni Aguilar ay ang pagtalon din ni Cal sa Animus nang mawalan ng kontrol ang karwahe at bumangga. Sa kabilang sasakyan, muntik nang mahulog si Maria ngunit nakahawak siya sa huling sandali. Lumandang si Aguilar sa karwahe ni Maria at pinatay siya ng Templar, bago niya mapansin na papalapit na sila sa isang bangin. Mabilis niyang binuksan ang hawla at pinalaya ang bata habang nakataka si Maria sa pamamagitan ng pag-anhok sa mga kabayo. Nahulog ang karwahe mula sa tulay at nahulog si Aguilar kasama ang bata, kaya nagpaputok siya ng rubid para kumapit sa gilid. Sa mandaling iyon, nagsimulang humulog din si Cal at inutusan ni Sofia ang mga teknisyan na hilahin siya palabas ng Animus. Sa nakaraan, natagpuan ng isang Templar si Aguilar. Malakas na bumagsak si Cal sa sahig at nabigol nang makita ang isang guni-guni ni Aguilar na naglalakad sa silid. Kinagabihan, binangungulot si Cal sa mga alaala ni Aguilar. Paggising niya, nasa isang silid siya na napapalibutan ng gwardya at patuloy pa rin niyang nakikita ang guni-guni ni Aguilar. Mukhang aatakihin siya ni Aguilar, ngunit bigla nitong naglaho. Dumating si Sofia at ipinaliwanag na ang guni-guni ay tinatawag na bleeding effect, mga imahen ng karanasan na nagsasapali sa paningin niya. Galit na hinawakan ni Cal si Sofia at itinulak sa pader upang humingi ng paliwanag. Kaya sinabi nitong kinokonekta siya ng makina sa mga alaala na kanyang genes na nagbibigay daan upang marinasan ng muli ang buhay ng kanyang mga ninuno. Habang sumasakit ang ulo ni Cal dahil sa mga pangingin, napilitan ni Sofia na pakalawan siya sa pamamagitan ng pagsabing mas marami siyang matututuhan kung makikipagtulungan. Dinala siya sa isang laboratorio kung saan sinusubaybayan nila ang buong buhay niya at ipinaliwanag na natagpuan siya pamamagitan ng DNA ni Aguilar. Lahat ng test subjects ay mga mamamatay tao katulad ng kanilang mga ninunong assassin. At ayon kay Sofia, ipinanganak silang may likas na hilig sa karawasan. Tinold ni Cal ang sinabi niya, hindi siya mahilig sa karawasan. Pinatay lang niya siya ng isang lalaking nananakit ng mga babae. Sina Sofia at Rikin ay kabilang sa mga Templar at hinahanap nila ang Apple of Eden dahil pinaniniwala ang taglay nito ang ugat ng unang pagsuway ng mga tao at maaaring magpaliwanag kung bakit nagiging marahas ang mga tao. Sa kanila, ang karawasan ay isang sakit na maaaring pagalingin at naroon si Cal upang tulungan silang makahanap ng lunas. Pagkatapos ng kanilang pananaliksik, makakaalis si Cal at makakapagsimula ng bagong buhay. Pagkatapos nito, kumain siya kasama ang iba pang test subjects. Lahat ay nakatitig sa kanya at pinaalala ni Moser na tungkulin nilang protektahan ang Apple of Eden kaya pinayuhan siyang huwag gumawa ng maling desisyon. Habang kumakain, paulit-ulit bumabalik sa isipan ni Cal ang pagkamatay ng kanyang ina at nakikita niya ang guni-guni ni Aguilar saan man siya. Samantala, nais ni Rikin na ibalik agad si Cal sa Animus. Lumalabas na nais ng itigil ng mga Templar ang kanyang proyekto dahil hindi pa niya natatagpuan ng Apple. Kaya gusto niyang pabilisin ang proseso. Tumutol si Sofia dahil kailangan munang masanay si Cal, kung hindi ay maaari siyang mamatay sa proseso. Sa kanyang silid, muling nakita ni Cal si Aguilar na umaatake at sa pagkakataong ito, nagawa niyang gamitin ang kakayahan ng kanyang ninuno para ipagtanggol sa kanyang sarili. Ayos na ang ilang paritan ng suntok, naglango ang guni-guni at pumasok ang 2 technician na kanya ring tinalo rin. Ngunit dumating ang gwardya at napigilan siya bago siya puwersahing kaladragin palabas ng bahay. Inaakala ni Cal na unti-unti na siyang nababaliw kaya nagsimula siyang tumawa at kumanta ng parang baliw. Dinala ang gwardya para muling ikonekta sa Animus at inutusan ni Sofia ang mga technician na hilahin siya palabas kung masyado itong lumala kahit na ang utos ni Rikin. Tumigil si Cal sa pagkanta nang muli siyang mapunta sa nakaraan at makita sina Aguilar, Maria at ang kanyang mentor na nakagapo sa isang silid habang hawak ng mga Templar si Ahmed.
Dinala ang tatlo para ipabitay sa publiko at sa kasalukuyan ay naramdaman ni Cal ang sakit ng suntok ng isang Templar sa Aguilar. Habang sinusunog ng buhay ang mentor, nagpumiglas si Aguilar at nagawang makakawala sa kanyang mga tanikala. Umakyat siya sa poste para tumalon at tuluyang maputol ang tanikala, dahilan upang habulin siya ng mga Templar. Linaban niya sila at sa pamamagitan ng pagkuha ng isang espada, pinalaya rin niya si Maria. Sa kasalukuyan, nakikita ni Cal ang mga guni-guni ng mga Templar na umaatake at magagawa niyang gayahin ang lahat ng galaw ni Aguilar, dahilan upang mapansin ni Sofia na nagsisynchronize na sila. Magkasamang tinalo ni Aguilar at Maria ang bawat paparating na gwardya at kailangan ni Aguilar na itulak ang isa pang poste para iligtas si Maria bago siya masunog din. Nang lapitan siya ng berdugo, nilingkol nila ito upang maputol ng palatyo ang tanikala ni Maria na ginamit nila para patayin siya. Pagkatapos, sinira nila ang mga baril, tumapon ng langis at nang madikit ito sa apoy ng bitayan ay nagkaroon ng eksplosyon na nagbigay daan sa kanilang pagtakas habang nagkakagulo ang lahat. Sinimulan ng mga Templar ang paghabol sa dalawa habang umaakyat sila sa mga bubong kung saan kailangan nilang labanan ng ilan pang gwardya na patuloy na dumarating. Mabilis nila itong napapabagsak o tiruyang napapatay sa pamamagitan ng pagtulak sa mga ito pababa ng bubong bago sila muling tumakbo gamit ang mabilis na galaw upang tumalon sa mga pader at umiwas sa mga palasong paparating. Sa bandang huli, napalibutan sila at aksidenteng nagkahiwalay sina Maria at Aguilar upang lumaban. Tinalo nila ang lahat ng Templar sa lalong madaling panahon, ngulit patuloy pa ring dumarating ang mga sundalo na may dalang mas maraming palaso. Patuloy ang kanilang pagtakas habang tumatalon sa mga pader, dumaraan sa mga silid at dumudulas pababa sa mga lubid na sampayan habang sa kasalukuyan ay ginagaya ni Cal ang bawat galaw. Pinitol ng isang Templar ang mga lubid upang mahulog sila sa loob ng isang bintana at nagsimula ang panibagong labanan, ngulit sa pagkakataong ito ay nakakuha sila ng ilang sandata upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Matapos ang mahabang pagtakbo at pag-akyat, narating ni Aguilar ang tuktak ng isang istruktura at nakaiwas sa huling palaso bago magpasya na gawin ang leap of faith. Nang subukan din ito ni Cal sa kasalukuyan, bigla siyang nakaranas ng matinding desynchronization at hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Dali-daling rumisponde ang pangkat medical at inilubog si Cal sa isang espesyal na pool para sa paggaling. Nagpanik si Cal nang mapagtantong hindi niya maramdaman ang kanyang mga binti, ngulit ipinaliwanag ni Sofia na pansamantala lamang iyon. Binanggit din niya na kung kusang loob siyang papasok sa Animus, hindi niya mararanasan ang mga problemang ito. Pagkatapos nito, inilagay si Cal sa isang wheelchair at ibinuyag ni Sofia na nakuha ni Rikin ang kwintas ng kanyang ina matapos niyang umalis sa bahay. Nang muling maramdaman ni Cal ang kanyang mga binti, sinimulan niyang sanayin ang mga galaw ni Aguilar. Dahil sa takot na masyado nang lumalakas si Cal, binisita siya ni Rikin upang ipaliwanag ang mga magiging kahinahatnan ng hindi pakikipagtulungan. Dinila rin si Cal upang makita ang mga test subjects na hindi kusang loob na ikinonekta sa Animus at ngayon may sakit o hindi matatag ang pag-iisip. Ibinuyag din ni Rikin na nasa kanya ang patalim na ginamit ng ama ni Cal para sa pagpatay sa kanyang ina at sinabing naroroon din si Joseph. Iniwan ang patalim kay Cal bilang malinaw na pagtatangka ng manipulasyon. Uhaw sa paghihinti, kinuha ni Cal ang patalim at hinanap ang kanyang ama na ngayon matanda na at mahina na ang pangangatawan. Tinakot niya ito gamit ang patalim at humingi ng mga sagot. Ipinaliwanag ni Joseph na ginawa niya iyon dahil hiniling ng kanyang ina upang maiwasan ito ikonekta sa Animus at maprotektahan ang mga asasin. Dapat ay papatayin din niya si Cal, ngulit hindi niya nagawang saktan ang sariling anak. Hiniling ni Cal na tapusin na niya ang kanyang misyon, ngulit tumanggi si Joseph at sinabing maghihinti siya kung nais niya, ngulit wag na wag bumalik sa makina dahil nais ng Templar ang Apple upang kontrolin ang mundo. Sa halip na patayin siya, ibinigay ni Cal kay Joseph ang kwintas at ang patalim bago umalis. Sa kanyang pagbabalik, pinabagsak ng ibang test subjects ang gwardya at ikinandado ang mga pinto bago biglang sumalakay si Cal upang patayin siya. Agad na ipinagtanggol ni Cal ang kanyang sarili, nagawang masaktan ng isa at makakuha ng oras hanggang dumating ang mga gwardya upang hulihin ang lahat. Pagkaraan, muling kumonekta si Cal sa Animus at nadiskubrihan niyang ibinigay ni Maria ang kwintas kay Aguilar. Nakipag-usap ang mga Templar sa Sultan at sinabi bilang natalo na ang mga assassin, kaya nais nilang ipagpalit si Ahmed kapalit ng Apple. Dahil nag-aatuling ang Sultan, pumayag sa palitan at ipinagdiriwang ng isang pari na nagtatrabaho para sa mga Templar na nasa kanila na ang Apple at gagamitin nila ito upang kontrolin ang mundo. Biglang may mga smoke bombs na bumagsak sa itaas at tumalon sina Maria at Aguilar sa silid upang magsimula ng labanan. Walang pag-aalinlangan nilang pinatay ang mga Templar at matapos ding pumatay ng ilan sa labas, isinara ni Maria ang mga pinto upang pigilan ang mga paparating na tulong. Dahil sa usok, palihim na nakalapit si Aguilar sa pari at ninakaw ang Apple kasabay nitong nahuli ng komandanting Templar si Maria.
Nais niya itong ipagpalit-kapalit ng apple kaya pinaalalahanan ni Maria si Aguilar na laging inuuna ng mga asasin ng misyon. Hindi siya pinansin ni Aguilar at ibinalik ang kanyang patalim dahil mahal niya Maria, ngunit tumanggi si Maria na ibigay ang apple at tinilit ang komandante na igalaw ang kanyang patalim. Nang bumagsak ang walang buhay na katawan ni Maria, galit na itinulak ni Aguilar ang pari at sumubong sa komandante. Nagsimula na naman ang isang marahas na labanan na patuloy na ginagaya ni Cal. Sa una, tumitigil na nangingibabaw ang komandante, lalo nang sinipa niyang Aguilar pababa sa sahig. Nang tatapusin na siya ng komandante gamit ang espada, nakita ni Aguilar ang katawan ni Maria na nagsabing tumakbo siya, kaya't sa tamang oras ay pinaputok niya ang kanyang patalim sa komandante. Muli silang naglaban at dahil mahina na ang komandante, madali na siyang napatay ni Aguilar. Tumakbo ang pari upang buksan ang pinto at papasukin ang mga gwardya, kaya tumalon si Aguilar sa isang lagason upang makatakas. Hinabol siya ng mga Templar kaya linaban niya ang mga ito habang patuloy na tumatakbo at tumatalon sa mga pader. Matapos mapatay ng ilang sundalo, kumuha si Aguilar ng isang sulo at nagsimula ng apoy sa gitna ng lagason upang harangin ang kanilang kalaban. Nakarating siya sa labasan at lumabas sa isang tulay pero napalibutan siya ng mga palaso. Tumangging sumuko, gumawa si Aguilar ng isa pang leap of faith at lumandag sa tubig. Sa kasalukuyan, tumalon din si Cal at tuluyang nasira ang Animus, ngulit sa pagkakataong ito ay maugar siya. Patuloy na lumilitaw ang mga alaala sa paligid niya at nakita niya ang Aguilar na ibinibigay ang apple kay Christopher Columbus upang itago. Samantala, ninakaw ni Moser ang mga sinaunang smoke bombs mula sa laboratorio at pinasabong ito sa common room kung saan sinimulan ng lahat ng test subjects na bugbugin ang mga gwardya. Habang umaalingaw-angaw ang alarma sa binudnod, naglakbay sila sa mga pasilyos at laboratorio habang binubugbog o pinapatay ang sino mang humarang sa kanila. Sa kasabay nito, napalibutan si Cal ng mga multong mga asasin kabilang sina Aguilar, Joseph at ang kanyang ina na nagsabing hindi siya nag-iisa. Kinumpirma ng mga technician na hindi ito isang alaala at inanunsyo ni Ricky na aalis na sila ni Sofia upang linisin o sirain ang fasilidad. Ayaw umalis si Sofia dahil nakikita niya ang isang asasin na kamukha niya, ngulit kinaladdag siya palabas ng mga tao ni Ricky. Hinabol ng mga gwardya ang bawat test subject at sinubukan ni Joseph na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit sa kasamaang palad ay mabilis siyang napatay. Kumilos ang mabilis ang iba dahil sinusubukan ng mga gwardyang isara ang mga pinto, ngunit may isang lalaking nakarating sa computer at nagbukas ng sapat na daanan upang marating ng grupo si Cal. Kinumpirma ng kanyang ina na masama ang Templar, dahilan para tuluyang tanggapin ni Cal ang kanyang kapalaran bilang isang assassin. Naglaho ang mga multo at sumama si Cal sa iba para labanan ng mga gwardya. Kumuha ang grupo ng maraming sinaunang sandata ng mga assassin sa mga laboratorio at binuksan ang huling pinto para pasukin ang mga gwardya na nagdulot ng isang matinding labanan habang tumatakas sina Rikin at Sofia sakay ng isang helicopter. Isang binatang malungkot na napatay sa labanan, ngunit ang lahat ng iba pang test subjects ay ganap nang nagsisynchronize sa kanilang mga ninuno at mahusay nang ginagamit ang kanilang mga kakayahan upang talunin ang lahat ng kalaban. Sa oras na iyon, napansin ni Cal ang helicopter na paalis at umakyat sa Animus upang marating ang bubong, ngulit sa kasamaang palad ay hindi siya umabot sa oras. Pagkaraan ng ilang panahon, tumungo si Rikin sa libingan ni Columbus at nakuha ang apple. Inakim ang lahat ng papuri kahit si Sofia ang nagdisenyo ng buong proyekto. Pagsapit ng gabi, nagtipon ng mga Templar upang ipagdiriwang ang kanilang tagumpay. Hindi nila alam na nakapasok na ngayon sa binudnod ang mga bagong assassin. Habang umaakyat si Rikin sa main stage para magtalumpati, nakita ni Sofia na pumasok si Cal sa pintong pangunahin. Ngulit hindi niya ito isinumbal dahil napagtanto na niyang ginagamit lamang siya ni Rikin at hindi talaga nais ng kanyang ama ang kapayapaan. Sa entablado, inilabas ni Rikin ang Apple of Eden upang ipakita ito. Habang sumisiwalag ang apple, biglang lumitaw si Cal sa likod ni Rikin at pinatay niya. Nagkagulo ang mga tao at nagtakbuhan at ipinamantala ng mga asasin ang pagkakataong ito upang takibas na makatakas sa pamamagitan ng paghalo sa karamihan. Samantala, inasikaso ni Sofia ang kanyang ama at napansin ni Cal na iniwan ng totoong mansanas kapalit ng mahikal na apple. Pagkaraan, nananatili ang mga asasin sa tuktok ng isang gusali, nangangakong iingatan ng apple sa modernong panahon, anuman ang maging kapalit. Siguraduhing mag-subscribe, like at i-on ang notifications upang makanood pa ng mas maraming video tulad nito. Salamat sa panonood! Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!